Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling nanawagan na ireporma ang EPIRA Law upang mapalakas ang sektor ng enerhiya at mapagaan ang gastusin ng mga consumer. Malacanang nangakong kaligtasan ng publiko ang uunahin sa planong paggamit ng nuclear energy para sa mas abot-kayang kuryente. Bilang ng mga natulungang empleyado ng Ginhawa Go program ng Government Service Insurance System, umakyat na sa 463,000. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Muling nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ireporma ang EPIRA or Electric Power Industry Reform Act para mapalakas ang sektor ng enerhiya sa Pilipinas. Sinabi niya ito kasabay ng pagpapasinaya ng Energy Museum sa Bonifacio Global City sa Taguig bilang paggunita sa ika-25 anibersaryo ng pagpasa ng EPIRA ngayong Miyerkules. Sa isang talumpati, inulit ng Pangulo ang panawagan niyang alisin ang system loss at kaukulang value-added tax para mapagaan ang gastusin ng mga consumer. Inalala ni Marcos ang EPIRA Law bilang mahalagang reforma para mapanatiling sapat ang supply ng kuryente at malusog ang kompetisyon sa energy industry. Dagdag ni Marcos, kailangang palakasin ang ERC para mapahusay ang pamamalakad sa energy sector. Samantala, sa pamamagitan ng Energy Museum, maituturo sa mga Pilipino ang kahalagahan ng enerhiya sa araw-araw na pamumuhay. Malalaman ng publiko ang tungkol sa mga uri ng enerhiya pinapaunlad sa bansa tulad ng solar, geothermal, wind, hydroelectric, natural gas at pati nuclear energy. Maeengganyo rin ang kabataang kumuha ng karera na may kinalaman sa energy sector. Hinimok naman ni Marcos ang mga Pilipino na suportahan ang kampanyang Oras Natin sa efficiency ng Department of Energy at tumulong sa pagtitipid sa kuryente. Tiniyak niyang patuloy ang tamang paggamit ng kuryente sa panig ng gobyerno mula nang sumiklab ang krisis sa Middle East. Siniguro ng Malacanang ngayong Miyerkules na hindi itutuloy ang paggamit ng nuclear energy kung hindi ito papasa sa international safety, security at regulatory standard. Kasunod ito sa pagbanggit ni Pangulong Marcos sa nuclear energy bilang bahagi ng long-term plan ng bansa sa kanyang State of the Nation Address or SONA. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inuunawa ng administrasyon ang mga alalahanin ng publiko at nananatiling nakatuon ang kanilang prioridad sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Binanggit din niyang natalakay na ito ng Pangulo sa kanyang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin at siniguro na maging bukas at malinaw ang lahat ng pag-aaral at patakaran. Samantala, patuloy ang paghahanda ng Department of Energy o DOE sa pamamagitan ng Nuclear Energy Program Interagency Committee para sa posibleng pag-develop ng nuclear power. Mahigpit din na susundin ng gobyerno ang lahat ng mga kinakailangan ng International Atomic Energy Agency upang masiguro ang proteksyon ng mamamayan. Layunin ng solusyon na ito na magkaroon ng matatag at abot-kayang kuryente habang nasisiguro na ligtas itong pinapatupad. Umabot na sa mahigit 463,000 active members ng Government Service Insurance System or GSIS ang nakatanggap ng mahigit 27 billion pesos mula October 24, 2024 hanggang July 28, 2026 sa ilalim ng Ginhawa Go program. Sinabi ni GSIS President at General Manager Wick Veloso na layunin ng programa na bigyan ng mabilis at ligtas na pautang ang mga empleyado para maiwasan ang iligal na mga nagpapautang.
Ayon naman kay Finance Secretary Frederick Go, nagsisilbi ang Ginhawag Go program bilang proteksyon laban sa mapang-abusong sistema ng pagpapautang. Pinapayagan ng programa ang mga kwalipikadong miyembro na makautang ng 1,000 pesos hanggang 50,000 pesos na may 6% interest at maaaring bayaran sa loob ng 30 days hanggang 24 months depende sa laki ng hiniram na pera. Isinasagawa ang aplikasyon sa GSIS Touch app kung saan direktang ipinapadala ang inaprubahang pautang at may loan redemption insurance kung sakaling pumanaw ang borrower. Sa balitang pangkalakalan, formal nang inulunsad ng HD Hyundai Heavy Industry Philippines ang kauna-unahang barko na ginawa at natapos sa Subic Bay Freeport Zone nito lang Martes. Hudyat ito ng pagsisimula ng malawakang operasyon ng Hyundai sa Subic at ang muling pagpapasigla ng shipbuilding industry sa Pilipinas. Ang barkong pinangalan ng Orion Jade ay may habang 250 meters, lapad na 42 meters at lalim na 21 meters. Ito ang una sa 4 na barkong in-order ng isang shipping company na nakabase sa Asia. Nagpapasalamat si HD Hyundai President Im Dae-jun sa pamahalaan at iba pang stakeholders sa suporta upang maisakatuparan ang pagbuo sa Orion Jade. Sinabi naman ni Finance Secretary Go na patunay ang nasabing barko sa pagsisikap ng Administrasyong Marcos na makahikayat ng mga investment na lumilikha ng dekalidad na trabaho at nagpapalakas ng kakayahang industrial ng bansa. Matatandaang opisyal na sinimulan ang paggawa ng mga barko noong 2025 sa pamamagitan ng steel cutting ceremony na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Samantala, panibagong merkado sa Middle East ang nag-aantay para sa ipinagmamalaking durian ng Davao City matapos ang isinagawang trial shipment nito patungong Muscat, Oman. Sinaksihan ng Department of Agriculture Davao Region ang seremonya ng pagpapadala ng 1.08 metric tons ng sariwang durian sa Ensing Facility sa Kalinan, Davao City noong Lunes. Binubuo ang trial shipment ng 56 na kahon ng sariwang puyat at duyaya ng mga uri ng durian mula sa Belvis Farm sa Barangay Wangan, Kalinan, Davao City. Ipinadala ang kargamento sa Jil Al-Maali International sa Al-Dakhiliya Governorate, Oman. Magsisilbing daan ang trial shipment para sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa mga durian farmer at higit pang pagpapalakas ng reputasyon ng Philippine durian sa pandaigdigang merkado. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.